Bawal ka humiram. Madiin ka masyado mag-Crayola. Tsaka, baka maputol to. Bago pa kaya to. Dahil nga kukunti pa lang ang nalalaman, sobrang dami nating maling akala nung bata pa tayo. Kagaya noon, inaakala ko na kapag kumain ako ng buto ng prutas, katulad ng pakwan, isisibol yun sa pituka ko. So noon, kapag nakalunok na ako ng buto ng prutas, kino-comfort ko ang sarili ko at sinasabing, ay, matagal naman bago sumibol ang buto. Hindi naman ako mapapaano doon. Tsaka, matutunaw din yun sa tiyan ko. Iinom na lang ako ng tubig. Ay, teka, kapag uminom ako ng tubig, di mas lalong mabilis tumubo yung buto. Ano kaya gagawin ko? Inakala ko rin noon na pinaparayaan ako ng kaklase ko. Yung paraya kasi, isa siyang uri ng kulam kung saan kapag ginawa yun sa'yo, meron daw bubukol na parte sa katawan mo at maaari daw na magkabukol ka sa leeg, magkabukol ka sa tagiliran, o kaya naman lumubo bigla yung tiyan mo, o magkabukol ka sa kahit saang parte ng katawan mo. At sabi rin nila, masakit daw yung bukol na yun at kapag binuksan mo, maaaring may laman na sinulid, pinagsibakan ng kahoy, o kaya naman mga bulok na dahon, at iba pa. Yun ang sabi ng mga matatanda. So noon, takot na takot talaga ako na paparayaan. So noon kasi may kaklase ako na nagsabi na marunong daw siya magparaya. Katabi ko siya sa upuan, so palagi ko siya nakakakwentuhan at gumawa ng mga activities. Then isang araw, pinag-drawing kami ng teacher namin, kaya nag-prepare na ako ng mga gagamitin. Kumuha na ako ng papel, lapis, pambura, at Crayola. So siya, wala naman siyang dala na Crayola, kaya nanghiram siya sa akin. Ako naman, taglay ang kadamutan noon, at hindi ako basta-basta nagpapahiram, kasi sabi ng nanay ko, gas-gas na agad ang iyong mga Crayola. Ang bilis magkaputol-putol. Inihiram nga po nila. Wala na nga tayong pambili ng Crayola, pahiram ka pa ng pahiram. So noon, nalilito na din ako. Akala ko pa dapat maging mabait at mapagbigay sa kapwa. Bakit ngayon? Dapat pala maging madamot? So ang ginawa ko noon, hindi ko siya pinahiram, kasi ayoko na magkaputol-putol yung Crayola ko at mapagalitan na naman ako ng nanay ko pag uwi. Bawal ka humiram. Madiin ka masyado mag-Crayola. Tsaka, baka maputol to. Bago pa kaya to. Paparayaan kita. Sige, pag hindi mo ako pinahiram, paparayaan talaga kita. Hindi ko na alam kung pinahiram ko pa siya o hindi pagkatapos niyan sabihin sa akin yun. Medyo malabo na kasi sa alaala ko. Pero nagalit siya sa akin nun, tapos hindi niya na ako pinapansin. So siguro hindi ko talaga siya napahiram ng Crayola noon, kaya gabi-gabi na rin ako nag-iisip nun. Saan kaya tutubo ang bukol? Sa puwet ba? Sa likod ba? Pero ang natatandaan ko, may nakapa ako noon sa binti ko na medyo kakaiba. Medyo parang may bukol? So bigla kong naalala yung sinabi ng kaklase ko na paparayaan kita. Sige, pag hindi mo ako pinahiram, paparayaan talaga kita. So iniisip ko noon, pinarayaan niya na ata ako ah. Araw-araw ko noong hinihimas yung binti ko at nararamdaman ko parang palaki ata siya ng palaki. Hindi ko alam, baka iniisip ko lang, pero kinakabahan na talaga ako noon. So isang araw noon habang hinihimas ko yung medyo lumalaki kong binti, nakita ko siya sa tabi ko na bumubulong-bulong tapos nakapikit. Dire-diretso siya sa pagbulong-bulong habang ako naman mas lalong nai-stress sa bumubukol ko na binti. Samahan mo pa ng takot kasi parang nag-oorasyon na talaga siya. Hala, kinukulam niya na ata talaga ako ah. Ano kaya yung sinasabi niya? Tinatakot niya lang siguro ako. Imposible naman kasing nagsasolo siya ng multiplication table sa ginagawa niya, no? Kasi grade 2 pa lang kami nun at wala pang multiplication table ng mga panahon namin na grade 2 kami. Tsaka medyo nakangiti siya nun. Meron ba nagsasolo ng multiplication table na nakangiti? Ano ba ginagawa niya? Imposible rin naman kasi nagsasolo siya ng cellphone number ng buong pamilya niya. Tsaka, bakit mo naman kailangan sa uluhin? O baka totoong inoorasyon na niya na ako? Then, nung lumingon ako sa kanya, nakatingin na rin siya sa akin habang hawak-hawak ko yung binti ko, tapos tuloy-tuloy rin siya sa pagbulong-bulong niya. At pagkatapos noon, hindi naman ako napano at narealize ko na sadya palang may nakaumbok sa parting likod ng binti nating lahat. Hindi pala yun bukol? Normal lang pala yun? Akala ko pinaparayaan na ako? Inakala ko rin noon na sobrang dali lang gumawa ng mga palayok. Like, bakit ko nalaman kung paano gawin at paano ginagamit para makagawa ng palayok? Noon kasi naglalakad kami ng tatay ko sa taniman namin ng kalamansi. Then may nakita siya na lupa na kulay red. Then sabi niya, "Diyan gawa ang mga palayok yan ang ginagamit na lupa kapag gumagawa ng palayok." Wow! So iniisip ko noon, aba, pwede pala akong gumawa ng sarili kong palayok. Madali lang pala. Kukuha lang ng ganong uri ng lupa. Tapos, babasahin at isi-shape lang siya na mukhang palayok. Tapos,
may palayok na ako. Pwede ko ibenta tapos magkakapera ako pambiling bike, pambiling laptop, tsaka cellphone. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin para ba lagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! Then isang araw pumunta ako sa likod ng bahay namin at may nakita akong lupa na medyo red din. Kaso hindi naman siya kasing red nung tinuturo ng tatay ko. Pero iniisip ko nun, Okay na to, kapareho lang naman yun eh. Parehas lang naman na lupa. so ang ginawa ko, kumuha agad ako nun. Tapos binasa ng tubig. At nung ginawa ko na, hindi ko siya ma-shape ng maayos. Hindi siya maipantay kaya hindi ako makagawa ng palayok. So iniisip ko nun, Ay, platito na lang gagawin ko. Maliit na lang na plato ang gagawin ko para mas madali. so ang ginawa ko, Ay, alam ko na. Ilalagay ko sa bao yung mga lupa para hugis plato na siya. Uukitan ko na lang sa gitna para hugis plato talaga siya. so ang plano ko, ipadikitin ko sa pader yung lupa, tapos patitigasin siya habang natutuyo. Para kapag nabuo na, huhukayan ko na lang sa may pagitna. Then, plato na maliit na. Pero nung ginawa ko na yon, hindi siya dumikit sa dingding. Kailang gawa na ako, tapos kapag nilalagay ko sa dingding, pumapatak lang talaga siya. So, nanawa na ako at tinigilan ko na. Kung ayaw nyo maniwala, ito yung ebidensya. Sa may likod ng CR namin yan. May bubong siya, kaya hindi siya nababasa. So, nandiyan na yan mula nung naging palayok maker ako. Iniisip ko rin noon na kapag ang clay na iba't ibang kulay, kapag pinagsama-sama mo, magiging kulay rainbow. So noon may clay ako na iba't ibang kulay. Habang nilalaro ko siya, may kakaiba ako naisip. Siguro, kapag pinagsama-sama to, magiging kulay rainbow to kasi iba't ibang kulay to. Kapag nagsama-sama, bubuo to ng maraming kulay. So ang ginawa ko, pinagsama-sama ko lahat ng kulay ng clay ko. Mas maraming kulay, mas maganda ang rainbow. Tapos minasa-masa ko siya, Pirat dito, pisil doon. then pagkatapos naging rainbow nga siya. Sa bawat pagsasama-sama ng mga kulay, may mga blending na nabubuo na magaganda at mamamangha ka talaga. So minasa ko pa siya ng minasa kasi iniisip ko, Mas magiging kulay rainbow to kapag mas naghalo pa yung kulay. then nung medyo tumagal ko na siya na minamasa, Unti-unti na siya nagiging kulay brown. nagtaka ako kasi iniisip ko, Saan kaya napunta yung mga kulay? Bakit naging brown to? wala naman akong inihalo doon na clay na kulay brown pero naging kulay brown siya. Iniisip ko rin noon ang mga tindahan hindi nauubusan ng tinda kasi noon bawat tindahan na makita ko sa amin hindi sila nauubusan ng paninda. So iniisip ko noon, Siguro laging may tinda ang tindahan. Hindi nauubos eh. so noon gusto ko rin na magkaroon ng tindahan ng nanay ko. Sana magtindahan ng inay. Nay, magtindahan kayo. Maganda pag may tindahan. Maraming biskwit at mga pagkain. Tapos makakakain pa ako araw-araw ng maraming tinapay. Hindi tayo pwede magtindahan kasi may puhunan yun. Ano kaya ang puhunan? Paano kaya magkaroon nun para magkantindahan kami? Hahanapin ko ang puhunan kung saan nagtatago. So yun lang mga ka-Dino, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa mga fanarts na to. Sobrang cute nga pala nito mga fanarts nyo sa akin at tuwing nakikita ko to sa comment section, nakakatuwa talaga. Super appreciated ko tong mga fanarts nyo at yung mga comments nyo sa Facebook page ko kapag ka nagpo-post ako. So maraming salamat sa suporta at panonood at shoutout nga pala sa mga to. So yun lang and bye bye.